Allegedly programmed machines na kahit sino ang iboto mo ang lumalabas abalos na minsan hindi nagre-rehistro ng sino mang senador. Yung iba naman bumoto ng 100 pero overvote na ang sinasabi. Tapos na ang botohan? Tapos na rin ba ang dayaan? Tampering or alteration of election result, bawal pakialaman ng result na pwedeng magpabago sa resulta nito. Failure to file or submit SOSE. Required na magpasa ang mga candidates ng kanilang Statement of Contribution and Expenditures. Ito ay record na kanilang nagastos during campaigns. 30 days after the day of election, kung sino man ang hindi makapag-submit ng SOSE ay maaaring ma-disqualify. Are given 30 days after the elections or until June 8 to file their Statement of Contributions and Expenditures or SOSE. Non-canvassing of votes. Delay of voting result. Dapat tapos ang bilangan sa takdang oras pagkatapos ng botohan. 36 hours sa mga municipalities, 48 hours sa mga cities, at 72 hours naman sa mga province. As we go through the 2025 elections, tandaan natin that the call for accountability grows louder. Ang bawat boto ay isang boses na may halaga. Ang bawat boto ay may kapangyarihan. Ngayon at alam niyo na kung ano ang mga election offenses before, during, and after elections, kapag mayroon po kayong mga nakitang gumagawa ng alinman sa mga nabanggit na acts that could be considered election offense, maaari pong ipagbigay alam nyo lamang sa aming mga social media platforms. Pwede po kayong mag-send ng video o kahit anong ebidensya na nakita ninyo or nakalap ninyo para maaari po namin kayo gabayan kung anong mga pwedeng legal na hakbang tungkol sa mga aktong ito. Ito na yung pagkakataon natin na magkaroon ng boses sa kung sino ba ang mamumuno sa ating bayan. Pagtulungan po tayo na protektahan ang ating tono at ang resulta nitong halalan. Kaisa niyo po kami, ako si Atty. Sam at ang buong The Ferrer Law ngayong halalan.